Sir Carlito, magandang hapon. Si Mrs. ay si Maria Teresa. Opo. Bakit po kayo nagka-problema ng dalawa? Actually, hindi man talaga, wala naman talaga formal na hiwalay. Bigla na lang ho siyang umalis sa bahay. Siya ang umalis? Oo. Naglaho na parang bula? Oo. Bakit po? Hindi, pero malapit lang din naman sa amin, doon lang sa kapatid niya lagi. Umalis at pumunta sa kapatid? Oo. Bakit po pumunta sa kapatid? Yun ang hindi ho maintindihan. Baka naman sir, binubugbog mo. Sorry sir. Ni Kuroto, Nikurot, wala. Hindi ko- baka naman ikaw sir ay sugarol. nung araw talaga, hindi naman talaga, pero hindi man, nung araw, Pero itong lately, dahilan ng paghiwalay, walang kinalaman sa sugal. wala na po. Drugs, Wala po. inom. Paminsan-minsan po. Hindi ba yung babad ka sa inuman at hindi ka na umuwi? Hindi naman. Chick boy ka ba? Hindi ho. Wala kang bisyo sa Wala po. pagkakalam mo. Wala po. Lilito tayo mamaya, sir. Sure ka. Patawag na si Mrs. Ma'am Maria Teresa. Magandang hapon. Naka-smile agad si ma'am. Masaya. Itong gusto ko. Naka-smile. Opo, ma'am. Ma'am, kilala niyo po yung nasa harap niyo. Yes, sir. Kayo po yung napapangiti, pero si sir, medyo seryoso. Bakit po kayo umalis ng bahay at doon kayo tumira sa inyong sister? Doon po ako pinatira ng ate ko po kasi nag-iisa lang po siya doon. Yun lang dahilan. Opo. Hanggang sa namatay siya, ako na nandoon. Kaya nga, pero pinuntahan mo si sister, pero iniwan mo si mister. Opo. At bakit nga po? Siyempre may pamilya ka Kasi na. naman, sir, ikaw ba dyan nagkatrabaho siya, hindi siya nagbibigay ng pera? Kaya nga nag-ano ako, nakasambahay ako eh. Kaya umalis po ako ngayon. Hindi siya nagbibigay ng pera. Hindi po, ano po siya, driver po siya ng barangay. Hindi siya nagbibigay ng pera. Wala Kaya, nang intriga. wala po. Yung pala nakalimutan ko tanungin kanina. Hindi ka pala tinintrega, sir. Hindi nagbibigay ng pera yan, kaya yan, puro ako hanap buhay na ako ng hanap buhay. Hanggang sa lumayas ako dyan sa kanya. Naku po. Sir, tungkol naman doon sa sinasabi na hindi ako nabibigay. Talagang wala naman ako ibibigay dahil nga sa alam mo yun, ang sahod ho ng barangay, hindi naman talaga sahod ho. Allowance lang. Allowance lang ho yan. Pero kahit papaano, sir, magbigay ka. Kasi naman lang yung, kung ano yung kaya mong ibibigay mo para pagkonsuelo. Sa bigas ho, kasi inuutang na rin namin niya pag sahod, binabawas na rin ho ng mga panahon. Kasi sir, kung wala ka na rin lang palang sweldo sa barangay at hindi sapat para maging happy yung family mo, ba't ka pa magpatuloy na maging driver sa barangay? Hanap ka ng ibang trabaho na kung saan irregular yung income mo. Kaya nga wala nang ho ako sa barangay na nagmaniho ako ng taxi. Pabayaan mo na yung barangay niyan. Si chairman lang maligaya. Sa ngayon no, tumigil ako dahil nagpa-opera ko sa mata, malabo yung mata ko. Opo. Gusto mo nang makipagbalikan kay ma'am at mag-intriga ka na. Ano ma-intriga mo? Sabi mo. Wala akong trabaho rin sa ngayon. Talaga wala. Paano si ma'am? Paano kayo mabubuhay? Anong trabaho niyo po, ma'am? Kasi ang bahay po sa Pampanga, Angeles. So gusto mo, sir, alagaan ka ni ma'am? Ay, hindi na po. Kasi nung panahon na malakas ka at meron kang kinikita kahit papaano bilang driver sa barangay, hindi ka nag-entrega. Ngayon, wala ka ng trabaho, si ma'am na ang mag-aalaga sa'yo. Ganun ba yon? Hindi naman sa ganun. Kasi hindi naman talagang habang panahon na hindi na rin ako magtatrabaho. Gusto ko talaga rin magtrabaho. Pinapagaling ko lang yung mata ko. So kailangan mo siya ngayon dahil wala kang trabaho. Pero nung may trabaho ka, hindi mo siya kailangan, pinabayaan mo lang siya magstay doon sa kanyang ate kasi total wala ka naman binibigay na entrega. Unfair naman yung kay ma'am, di ba ma'am? Opo. Tama? Sabi ko sa'yo, mag-agree sa akin si ma'am. Usap kayo muna ni ma'am, sir. I-annul daw niya po yung kasal namin. Sabi ko, okay. Sabi ko ganyan. Parang wag mo ako istorbohin. Tawag ng tawag dun. Pati yung mga kasambahay dun, nagagalit na sa kanya. I-annul daw niya. Okay, sige. Yun lang. Bayag naman ako. Hindi naman talaga yan ang dahilan ng yung inagawa mo sa akin, hindi iwala sa ayos. Pag nag-uusap tayo, puro ka mura sa akin, ginagawa mo ko lagi, ganun natural lang. Ano ba talagang kaya inaano ko sa'yo? Natural lang, ganun kita. Kasi hinaharas mo ako ng anal. Sige, anal mo. Sabi kong ganun, anal mo na lang. Sabi kong ganun sa kanya. Pinipilit mo ako anal. Di anal. Ikaw ang namamalita na hiwalay na tayo. Hindi naman tayo talaga hiwalay. Hanggang kasal, hindi tayo hiwalay. Di ba sinabi sa iyo, wala na tayong pakailaman. Matagal na. Dahil lagi mo pinagbibintangan na may lalaki. Ako, may anak ako sa labas. Sinabi ko na ganun, wala tayong pakailaman. Di ba okay sa iyo? May asawa kang tao. Nagkipag-usap ka sa lalaki? Nagpapweba ka ba? Ito na hawak ko. Di hawak mo. Pakita mo yung hawak mo. Sige. Pakita mo kung may pweba ka. Ma'am, meron kang boyfriend? Wala po, sir. Merong naniligaw? Wala po, sir. Merong mga ka-text? Yan, mga conversation nila. Wala po. Ano lang yan po. Kaibigan lang po. Okay. So, meron kayong ka-text? Kaibigan. Kaibigan.
Okay. Tingnan natin. Depende naman sa text kung anong klase ang laman ng text para malaman natin kung kaibigan o hindi. Kumbaga, ang sinasabi ni Sir, fake account po yan. So, ibig sabihin, kayo din po ito. Oo, ako yan. Nagpanggap lang siya na ibang lalaki, sir. Yan talaga, hindi ako yan. Sir, hindi ako yan. Hindi ikaw yan. Hindi ako yan. Hindi siya ito. Pero bakit? Musta ka na? Yan. Ang sabi po ni Ma'am Maria Teresa, hi, kasambahay ako sa Pampanga, Angeles. Hindi ikaw yan, sir, yung ka-text niya dyan. Ay, ano to? Ikaw pa rin. So, ikaw rin yan, sir. Panggap ka lang. Oo, puro panggap. Gawa-gawa niya. Ito po yung tatay ng anak niya. Kasi may anak po yan talaga sa ano. Habang kasal kami, nagkaroon ho yan ng lalaki. Umuwi sila ng probinsya, nilang ang lalaki. Tapos pagbalik buntis, tinanggap ko yan alang-alang sa mga anak ko. Okay. Tapos ngayon, may natanggap akong text na request na kinakausap ako na kausapin ko yung asawa ko, natigilan yung kanyang tito dahil nga may asawa na. Ay kung nakablog ako sa ano, gumawa ko ng pika, nagpanggap ako si Andres, yung tatay ng anak niya. Oh, anong sabi naman? Ito nga yung mga conversation nila. Sige, Sabi po nung Andres, Oo. Si Andres yan si... Apo, yan po yan. Si Bakit tatay. hindi mo ako makalimutan? Mas magaling ba ako kaysa sa asawa mo? Sa kama, sino sa amin ang mas magaling? Sabi po ni Ma'am Maria Teresa, hindi nga ikaw yan. Oo, hindi Sabi po ni Andres, Oh. bahala. Kung ayaw mong maniwala, sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi ikaw yan, sabi ni Ma'am Maria Teresa. Alam kung ikaw yan, alam mo kung sino ka. Sabi ni Andres, sino ba sa akala mo? Sagutin mo na lang tanong para alam, basta pagkasiping kita, ginawa ko lang ang alam kong paano lumigaya lang ang babae. Sir, gumagawa ka ng sarili mo multo. Oo, sir. Gumagawa siya. Ito ngayon. Ito. Ikaw po mismo ang nagte-text kay ma'am at nagpapanggap ka at si ma'am ay pang maniwala na ikaw yung taong pinapanggap mo kung sino man yon. Don't do that, sir. Don't do that. Sinasaktan mo ang sarili mo at sinasaktan mo si ma'am. Hindi po kasi may... Huwag ka na magpanggap. Maliban na lang kung meron ka nakitang ebidensya, nakalap na ebidensya, that's the only time you should react. Pero yung katang-isip mo lamang na itong si Mrs. may kalokohan and then magpapanggap ka na ikaw ay kung sino man yung lalaki yung gusto mo ipanggap and then magkakasakitan lang kayo. Baka mami, madulas lang siya. Meaning, sabihin, hindi niya nasagot yung tanong mo or nakapag-text siya sa'yo ng mga bagay na hindi maganda sa mata mo, mag-react ka. Better not do that. Kasi di ba, kaya ka nagpapanggap kasi meron kang gustong hulihin. Kasi gusto mong mabasa doon yung bagay na para ikaw ay mabalikan mo siya. Paano kung yung Gumagawa siya ng paraan. ganti niya sa'yo, yung mga sagot niya sa'yo, hindi swak doon sa kagustuhan mong mabasa. So, yan ang problema. Di matagal ka na walang sex. Di mo ako lang kasi magaling. Sino sabi to? Matagal na walang sex. Ang Andres po. Ikaw yun. Yeah. Sir, kasi kaya ako nagpanggap po. Oh, ikaw mismo nagsabi kay Mrs. Yung Matagal ka na walang sex. Yung totoo po niyan, yung una po yung dapat na mabasa, yung Ay, una. ito daw. Musta ka na? Ayan, ganun. Mabuti pumayag asawa mo. Na mga Si Andres, tulong. siya yan. Opo. Ha? Siya yan. Oh. Oo. Wala, matagal na ako hiwalay. Ayan na, Sabi ayan po na. ni Sinabi- ma'am, yan, sinabi sabi niya po ni yan. sir, bakit kayo naghiwalay? Kunin mo na ako dito, saan ka na? Oo. Sabi nung lalaki, ni Andres, nasa Oo. Leyte ako. Tapos sabi ni ma'am, video call tayo. yan, Sabi ni oh. sir, di pwede dito asawa ko. Kung ikaw talaga yan, video call tayo, sabi kong ganun. Sir, maaaring inuhuli ka rin niya. Naghuhulihan kayo. Kasi baka duda siya na hindi yan yung taong pinapanggap mo. Na maaaring ikaw yun. Kaya gusto niya malaman sa pamagitan ng video call. Sir, kaya po ako nagpanggap niya ng ganyan. Sir, this is nonsense. Magbalikan na lang kayo. Ay, hindi na sir. Ayun ang sabi niya sa akin, mag-anal na lang daw sir eh. Akala ko Payag pumunta ka naman rito, ako sir, eh. para magkabatian. Ay, hindi sir. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Yun naman kasi talagang gusto Okay, ko. gusto mong kabalikan. Mula ngayon, sir, huwag ka lang magpanggap-panggap. Ay, wala na po talaga. Nagpapanggap ka. Ngayon, para sa kanya, na ikaw ay kilala na niya, kaya nga hinamon ka niya, mag-video call tayo. Oo. Ganun yun. Hindi niya ako maano-ano eh. Magawa siya ng kumultuhan niya eh. Hindi mo siya mahuli-huli at ngayon, ikaw ang gusto niyang hulihin. At paano kanya hulihin? Magpakita ka kung ikaw nga talaga yung sinasabi mo, ikaw yon, kung sino man yon. O, si ma'am nakangiti. Smart si ma'am eh, no? Smart. Ilang anak niyo? Pito po. Sus! Yung anak niya ho, 8. 8 anak niya? Oh, walong anak niya. 8 sa ibang lalaki, 7 sa'yo. Isa sa akin. Ay, 7 sa akin. 8 sa Bali, 8. Bali, 8 anak niya. Akala ko 8 sa kabila, 7 sa'yo. Sir, magbati na lang kayo at lapitan mo si ma'am. Hindi na yun sir, wag na. Ha? Ayoko. Ayaw mo. Na. Bakit? Walang magbabantay doon sa bahay ng ate ko eh. Akala ko ba magbabati kayo? Para
Ay, Sabi niya, malaya daw siya. Eh, di wag na lang. wala akong sinasabing ganun. Ikaw ang nagsasalita sa akin ng ganun. Wag na, ayoko. Kung gusto Gumawa niya. siya ng anal na lang. Kung gusto mo, ma'am, kung gusto mo, okay ba? Magbalikan kayo? Hindi na. Bahala siya sa May buhay robas niya. pa tayo dyan? Opo, meron po. Meron? Akin na yung robas dyan. Hindi na, sir. Uwi na ako. Hindi, ma'am. Usap po natin. Dito na lang. Sige. Mag-asawa naman kayo. Wala namang masama. Baka mag-sorry. Mag-sorry Hindi ka na na, po, sir. sir. Ayoko na talaga. Oh, sige. Hindi. Ayoko na. Sinabi mo hindi na. Kung ayaw na, wala akong magagawa. Di talaga pipilitin kung ayaw mo na. Hindi, alam mo, sir. Pangit yun. Sige naman. Sorry na. Ganon. Hindi na, Yakap. sir. Konting halik. Ganon lang sana. Wag na po, sir. Ayaw na. Sir, talagang totoo naman, wala naman talaga ako dapat ipag-sorry dahil wala naman akong ginawang wala naman talaga akong ginawang Eh yung pag sir, hindi mo bigay ng entrega doon sa kinikita mo bilang driver ng barangay, may problema kayo doon. Sa bagay, sige. Oh, di ba? Tapos siya ngayon, may trabaho bilang kasambahay, ikaw ay nawalan ng trabaho, gusto magpahinga, at habang nagpapahinga ka, siya magsusuporta sa'yo. Ang gandang buhay yan, sir, ano? Sarap ng buhay. Ayaw ko naman ng ganun. Ayaw ko rin naman ng ganun. Ayaw ko rin umasa ng Wala. Okay, ito na lang. I-date ko kayo. So, Pitel, magsasara na. Bago magsara, i-date ko kayo doon. Nakatulong yung inano nyo kanina. Kinukuha 2 katulong. Kasama, tatawagan ko na siya sa Bulacan. Oh. Yung kaninang babaeng kayo nang Gusto mo kasambahay. Opo. Kunin kita kasambahay, tapos isa kunin kong driver, kayong dalawa. Gusto nyo? Ano? Tapos siyempre, 1 kwarto lang kayo. Wow. Wow. Okay ba? Yun, meron na kukuha sa akin, sir, yung sinet nyo kaninang May sinata. Magkano sweldo? 7K daw. Ano ang pwedeng gawin para magbalikan na kayo ni Sir? Kuha siya ng iba. Sir, anong may offer mo kay ma'am para siya ay magsusori at tanggapin? magtatrabaho po ako, paghahanap po ng Ma'am, ano ang pwedeng gawin ni Sir para mapatawad mo siya kung ano man yung kasalanan niya sa'yo? Wala na. Gusto lang niya talaga maanal lang. Di inos. Anal. Kuha ko doon. Opo. Sir, ano may offer mo kay ma'am na para lumambot siya at pumayag doon sa pag-sorry mo sa kanya? Yun nga, magtatrabaho ako. Total, magaling na rin naman ako. Maliwanag paningin ko na. Okay. Magtatrabaho ako. Bilang driver? Oo. Okay. Magkano ibibigay mo sa kanyang entrega? Yung yung kausap ko na napapasukan ko, 600 lang isang araw yun. Okay. Magkano ibibigay mo sa kanya sa 600? Lahat naman, binibigay ko lahat. Ibigay mo sa kanya. Lahat, todo. Tapos bahala siya magbigay ng allowance. Opo. Oh, pwede. Maganda yun kung totoo. Kasi kahit naman noon po nung talagang pa na may trabaho ako, kanya naman lahat Tapos sir, hindi niya, sir. Wala na magasyon. Sabi mo. Andun ako sa kabilang bahay. Wala magbabantay doon yan Magbabalikan ba talaga pa kayo? Hindi na. Hindi na, sir. Nako, sir. Ibibigay ko pa rin ko, sir. Kahit hindi ka na makipagbalik. Ang bahala ka. Magsiselos ka. Hindi pa yan siya. Pag binigay ko to, sir, happy-happy siya. Okay lang. Ano? So, sir, Isang punto ko talaga rito, gusto ko matanda na kami. Ayaw ko kasi ng broken family. oy. Yan talagang ayaw ko sa lahat. Ayan na, si Michaela. Michaela, andito papa mama mo. Anong mensahe mo sa kanilang dalawa? Sinusubukan namin na magkabalikan sila. Alang-alang sa inyo, mga anak. Mukhang naiiyak po yung bata, sir. Ayun, ayaw magsalita mo. Ay, Pero Salita ka na. sinabi po niya sa staff, gusto daw po niya na magkabalikan po kayo. Yun ang gusto niya, no? Yun po ang nire-request po niya sa mga staff. Kaya lang, emotional po yung bata. Ma'am, naiyak na yung anak niyo, oh. Naluluha to. Ayoko Ha? ng ganyan. Nakikita niyo, oh, magkahalong ngiti at luha. First time ako makita ng ganon. Is it tears of joy or tears of sadness? Di ba? Ngayon, si Sir naman, kita niyo, very serious. Si Sir. And sad. Ngayon, nakita niyo yung contrast. Isang nakangiti, isang seryoso. Michaela, Yes po. gusto mo mensahe sa papa mama mo? Kay mama na lang po. Sige. Go ahead, please. Kasi po, Ano? kasi pa ako nai-stress pag pag umuwi ka tapos di ka naman nagtatagal dito. Hindi mo man lang pinakausap. Kaya nagkakasakit siya Sayok na nga Saka natatamay din kasi ako. Bahala kayo dyan. Michaela, pwede makatanong? Opo. Sa iyong tingin, sino may problema? Si mama po. Uy! At bakit si mama? Kasi pag uuwi po siya, di po siya nagtatagal dito. Di siya sumisilip sa bahay. Nako. Ba't di siya tumatagal? Mabilis lang? Doon po siya, may isa po kasi bahay sa bahay po ng kapatid niya. So pag pupunta niyo sa bahay ninyo, mabilis lang siya at hindi kayo kinukumusta?
Nakamusta naman, pero saglit lang po. Kasi po may bahay po siya dun sa kabila. Pero kayong lahat, nandyan sa bahay ninyo kung saan nakatira itong si Papa, kasama yung Papa nyo. Kami lang po ni Papa. So hindi ka niya namimiss kung mabilis lang niya kayo kitain. Siguro po. Nasasabi mo ba sa mama mo yan na bakit mama, ang bilis mo lang dito, tagal tayo hindi nakita? Hindi po. Mama, sagutin mo yung anak niyo si Micaela. Oh. Okay lang yun kasi nandun naman ako sa kabilang bahay lang eh. Hindi man ako malayo eh. Hindi mo man lang pinupuntahan. Kahit nung yung tabagpatak lang nung sa mata niya, sinabihan kita. Kasi nga babasok ako, walang Ibig sabihin, Micaela, napapabayaan kayo ng mama mo. Ano ang dapat gawin ng mama mo kung ikaw ang masusunod? Dito na po siya sa bahay ulit. Kasi kung magtatrabaho naman na si Papa eh. Kasi malinaw na po ulit yung mata niya. O yan nga sinabi ng Papa mo kanina. So umuwi na lang siya sa bahay at si Papa ay magtatrabaho na at asikasuhin na kayo mag-anak. Opo, kasi po nahihirapan na din po kasi ako dito eh. At bakit ka nahihirapan? Nakikinig siya ngayon. Pakisabi sa kanya, ano yung dahilan kung ba't ka nahihirapan? Siya tagalaba. Micaela. Kasi po minsan di ko po alam kung sino po yung maglalagay ng gamot kay Papa. So Kasi kung papasok ako. ikaw nag-aalaga kay Papa Opo. na dapat trabaho ni Kasi mama yun. minsan po nakakalimutan na patakan ng mata ni Papa kasi walang maglalagay. Ma'am, lumilitaw na yung ate mo kaya mong alagaan pero ang asawa mo hindi. Ba't ka na pa ganun? Hindi, di ba ma'am? Dapat unahin mo muna asawa mo. May pamilya ka na eh. Walang masama alagaan mo ate mo kung meron kang spare time. Parang ako, pag may time ako, alagaan kong mami ko, pero dito muna ako sa misis ko. Buhos kong time ko sa misis ko. Pag merong spare time, of course, hindi ko kinakalimutan mama ko. Ganun dapat. Doon tayo sa pamilya natin. Kaya nga kayo nagkaroon ng pamilya, di ho ba? Payag ako kung pupunta lang ako doon, sisilip lang. Yun, pero andun ako sa kabilang bahay. At bakit? Doon lang ako kasi may tindahan ako doon eh. Magbubukas na tindahan doon eh. So Para wala ka nang pakialam sa anak mo? Ako, Jesus. Bahala sila dyan. Ayoko na. Holy. Nagkasakit nga ako, pinababayaan nila ako eh. Kaya kanya-kanya na lang kami. I can't believe this. Ayoko na. Micaela, sana hindi mo narinig yon. Magkanya-kanya na lang kami. Micaela, Po. narinig mo yon? Opo. Anong reaction mo? Kanya-kanya kaming buhay. Sorry, anyway, matanda ka naman, nasa edad ka na. Magkanya-kanya na lang daw kayo. Okay lang po. Pati sa'yo, mukhang wala na siyang pakialam kasi mas mahal yung kanyang tindahan doon sa kanyang kapatid. Okay lang po. Ano may sabi mo sa kanya? Last word. Wala po. Yan, wala ng amor yung bata sa'yo. Nag-aaral ka, Micaela. Opo. Pagbuti mo yung pag-aaral mo, mahalin mo yung papa mo kasi yung papa mo nasa tabi mo all the time, hindi ka pinabayaan. Nandun pa rin yung pagmamahal niya sa'yo at mukhang itong si mama mo, mas mahal niya yung kanyang kapatid, yung tita mo, kaysa sa inyong dalawa ng papa mo at ikaw. Masakit yun. Ba't ka pa nag-anak? Kung hindi mo palang mahal ang anak mo, mas mahal mo pala yung ate mo. Tagal ko na nagtiis ako sa nila, ayoko na. Ma'am, kung may kasalanan si Sir Carlito, bakit madamay si Micaela? Alisin natin si Carlito. Tagal ko na nagtiis sa kanila. Ma'am, anak mo yan talagang dapat magtiis ka. Maraming mga nanay, di bali wala na makain, wala na madamit, basta't may mapakain na sa anak, may damit. Di man ako nagpapabaya sa kanya, nagbibigay akong pambaon. Kung ano kailangan niya, binibigay ko naman eh. Yung sahod ko. So sawa ka na sa pagmamahal sa anak mo? Binigay ko naman sahod ko sa kanila eh. Kahit pampagamot niya, binibigay ko din. Hindi, sa anak niyo po, ma'am. Hindi naman sir. Basta nagbibigay lang ako ng suporta sa kanya. Baon niya. Pero wala namang kasalanan sa inyong anak niyo, ano? Wala po. Oh, kung walang kasalanan yung anak niyo sa inyo, bakit di niyo po pagbigyan yung kanyang kagustuhan na bumalik sa inyong bahay para ipakita yung pagmamahal niyo sa kanya? Kasi ang nangyari ngayon, mas mahal mo yung inyong sari-sari store at inyong sister doon sa bahay ng... Pwede sumilip lang ako sa bahay nila pero hindi ako tutungtong sa bahay. So wala ka na talagang pakialam sa Pwede mister lang mo at ako saka sa anak mo? Pwede lang ako sumilip pero yung doon ako titira, doon ako matutulog, hindi. Kasi usually, hindi matitiis ng nanay yung kanyang anak. Pero anak, kaya tiisin si nanay. Dito ngayon, baliktad. Kaya hindi lahat ng kasabihan ay totoo. Dito, natitiis ni nanay yung kanyang anak kapalit yung kanyang sari-sari store. At yung Ayoko kanyang na. ate. Ma'am, walang kasalanan yung bata. Kasi ang ine-expect ko, sabihin mo sana, anak, sumama ka na sa akin, doon tayo tumira sa ate mo, at meron akong sari-sari store doon, sama tayong dalawa. Hayaan mo na si tatay mo kasi dati salbahin, etc. etc. Wala eh. Anak at Carlito, pareho kayong iwan ko. Sakit nun. Oh, tumatawa pa si ma'am. Oh, sir, wala tayong magawa. Kung talagang hindi na ayaw na niya, wala naman talaga akong magagawa rin, sir. Okay. Pero gusto ko,
mapawala ng bisa yung kasal para talagang hiwalay na. Annulment. Oo. Diyan ang hiningi rin tulong sa inyo kasi wala rin ako panggastos para pa, Mahal po yung annulment. At, yun na nga kaya nga kasi sir, kung lahat ng mga lumalapit sa amin, pagbibigyan sa annulment, mababangkra po ako. Kasi daan-daan libo po ay, yan. ganun po yun. Ganun Opo. kamahal. Sa acceptance fee pa lang, 100,000 yan. Proseso. Marami na pong lumalapit. Pero sorry sir, tinatabla ko. Imbis na Okay. itulong ko sa annulment, itulong ko na lang po sa mga walang makain, walang maipagamot, sa mata, pustiso, diba, sa pambayad sa ospital. Doon ko na lang po ibuhos muna kaysa sa annulment. Pasensya na Okay sir. lang po, okay lang po. Bigyan ko ng kabuhayan. Okay lang po. Kung gusto niyo, may recommend ko kayo sa PAW, Public Attorney's Office, kung kaya nila. Ma'am, Pinahamon niya ako, di okay. I-anal daw niya. Tanggap naman ako eh. ma'am, ba't nakangiti kayo all the while since pagdating niyo rito nakangiti si ma'am? Noong una, bilib na bilib ako sa inyo, ma'am. Pero ngayon, medyo hindi ako masyado bilib na. Kasi lalo nung tinablan yung anak niya, si Micaela, na walang bilib ko. Oh, yung bilib kay ma'am, binabawi ko yung sarili kong pagkabilib kay ma'am. Senator, kung talagang lang, nung una pa lang yung gumawa siya ng kasalanan, yung unang-unang ginawa na sinasabi ko na mayroon siyang anak sa iba. Yung bali bunso ko nung panahon noon, yung sinundan ni Micaela na yan, ilang buwan pa lang, iniwanan niya. Umuwi siya ng probinsya kasama yung lalaki ho. Yung talagang totoo yan. Nagkaroon ka pala ng lalaki dati, ma'am. Yung anak niya, sinasabi ko yung anak niya. Oo. Yung Andres nga na Akala ko anak niya dati Hindi bago po. kayo kinasal. Kasal po kami. Kasal kayo tapos nagkaroon siya anak Opo. at pinatawad mo. Opo. Alang-alang sa mga anak ko. Sir, pinatawad mo pala noon. Oh. Sorry ako pang nag-request na humingi ka ng tawad sa kanya. Don't do that. You're not supposed to be the one asking for Kaya nga forgiveness. sabi ko kanina, wala akong dapat ihingan Okay. sa kanya. Ma'am, sorry huwag ka maghingi ng patawad kasi nagloko na siya. Yun na nga eh. Habang kasal kayo, nandalaki siya at nagkaroon ng anak, pinatawad mo. Tapos ngayon, iniwan ka na naman, tinabla ka at doon siya sa kanyang ate at sabi niya at sa kanyang sari-sari store at pati yung anak niyo tinatabla. Huwag ka mag-sorry. Kaya nga po, Huwag ka magmakaawa sa kanya. Akala ko kasi ikaw may kasalanan. Ay, Sorry sir. Kaya nga sabi ko nila, wala akong dapat hingin tawad. Oo, huwag ka mag-sorry sa kanya. Yun na nga po. Hindi man talaga ako nagsusorry sa kanya. Wala akong kinahin sorry. Oo. Ang inaano ko lang, kung may edad na kami, matanda na kami, Alangan sa bata. alang-alang sa mga Pero bata. sir, yung anak nyo nga, nagmamakaawan halos sa kanya. Kaya Pero yun na nga eh. wala Kaya siyang sa ganun narinig ko, talagang ayaw ko na rin. Kaya lang, Sabi mo, masakit. tama yung hinala ng lalaki. Ma'am, Sabi si- mo, basta matandang babae, matanda na ang ganyan pa. matanda ka na lang ma'am, naggaganon ka pa raw, sabi ng anak mo. Hindi po sa mga comments po. Binabasa yung mga comments. Sabi naman netizen, matanda ka na raw, no? Lalaki ka pa. So paano yung Micaela? Sabi niya, tabla-tabla na lang muna daw. Okay lang po kung ayan po yung gusto niya, mahal ko pa rin po siya. Hindi ka na doon, ma'am, na-touch? Kahit na ano pa man din yung nasabi mo sa kanya, kung wala ka ng feeling sa anak mo, pero mahal ka pa rin daw ng anak mo. Alam mo, Micaela, napakadakila mo. Totoo yan. Napakagaling mong bata. Maswerte yung mama mo at meron siyang anak katulad mo. Kaya lang, sorry hindi ka masyado maswerte at meron kang mama na walang pagtingin sa iyo. Okay, tapusin natin ito. Baka magkaiyakan pa dito. Tapos, Iyak. naiyak ka? Tumatawa ka eh. Iyak? Ano, hindi ka iyak? Hindi ka iyak? Hindi. Anyway, Micaela, tutulong kami. Tutulong ako sa iyo. Ikaw lang problema ko. Matatanda na yung parents mo. Ikaw ay nag-aaral. Magbibigay ako ng tulong sa iyo. At good luck sa iyo. Huwag mong pabayaan yung pag-aaral mo. At ako'y hanga sa iyo despite the fact na itong mama mo ay hindi masyado nagpapakita ng importansya para sa iyo. Pero sinabi mo kanina, mahal mo pa rin siya. Napakadakila mong anak. Bilib ako sa iyo. Sana lahat ng bata katulad mo. Okay? Micaela. Sige po. Magandang hapon sa iyo, Micaela. Ingat ka. Okay. Anong mensahe niyo po sa lahat ng mga netizen na merong sinasabing na parang hindi maganda? Sana wag nilang tularan ako. Sana wag kang tularan. Yes. Okay. Ayan. Mga netizen, wag niyong tularan si nanay. Siya mismo nagsabi yan. Ano masasabi niyo kay sir? Uli mensahe. Bahala siya sa buhay niya. Para bang I love you goodbye? Ganon. Yun For the na. last time. Na. Ingat Bahala ka siya. palagi. Bahala siya. Okay. Ano mensahe mo sa anak mo basta kay ako Micaela? Wala akong masasabi dyan, mabait yan. Kaya lang, puro project yan, puro hinang-hinang pera. Kahit na isangla ko na yung cellphone ko yan, nakasangla na nga yung cellphone ko yan eh. Nagreklamo ka kasi nag-aaral yung anak mo. Hindi po. Nagbibigay naman ako sa kanya pag humihingi. Okay. Pag humihingi rin yan, nagpanggamot, binibigyan ko naman sila. Okay.
Di man ako nagpapabaya. Oh. Sir, ano mensahe mo kay ma'am last? Wala na talaga masyado masabi sa kanya dahil nga sa tal, ganun ang gusto niya, magpakasaya na lang siya. Okay. Kahit na talagang agrabyado ako bilang kasal kasi mawawala naman pag mag-asawa hanggat hindi pa nawawala yung kasal. Kasi hindi naman talaga siya tumitigil sa paghahanap ng kasiyahan niya sa sarili niya Okay. Ang advice ko sa iyo, sir, nagsabi naman siya, ayaw na niya, pati anak niyo, tinatabla niya. Kalimutan mo lang, sir, move on ka na lang. Ay, talaga, yun na nga. Okay, sir? Okay, magbibigay po ako ng tulong para kay Micaela sa kanyang pag-aaral at alagaan mo na lang po si Micaela. Hindi ko naman talaga pinabayaan yan. Kasi hindi kanya iniiwan at hindi ka iwan yan. Balang araw, pag gumanda ang buhay ni Micaela, hindi kanya pababayaan. Hindi niya makalimutan itong mga nangyari na kung saan magkasama kayo. Lahat naman mga anak ko, sa akin talaga kumakamping ngayon. Of course. Mag-concentrate na lang po kayo, sir, na mahalin yung mga anak nyo. Ayun na. Lalo itong si Micaela, napakatalinong bata. Opo. Siya po yung bunso? Siya yung bunso. Scholar yan, sir. Ha? Scholar. Ay, kaya pala, magaling, matalino. Scholar siya. Very smart. She's very smart. Okay. Maswerte kayo. Nagbi-business pa siya na kung ano-ano basta magkabaon lang siya. Oh! Kita mo napakabait na bata. Bakit di na lang kasi kayo magsama? Nagbi-business yan. O hindi ka natutuwa? Meron kang ganong klaseng anak? Minsan tinutulungan ko siya pag mayroong siyang kung anong bilihin niya. Yan. Okay, sige. Huwag mo na kayo umalis para tulungan ko yung anak mo. Apa. Sa'yo, ma'am, hindi mo na kailangan tulong namin, no? Hindi, papasok na naman akong katulong eh. Okay, sige. Okay naman kayo dun sa inyong papasukan. Mais Yung naman sweldo. kaninang nag-set sa inyo kanito, 8 doon ako kinukuha niya. Oh, sige. Anyway, Sa ganun pa man, kapag halimbawa kayo po yung agrabyado doon, tutulong pa rin ako sa'yo. Dapat meron ka pa rin SSS, Pilal Pag-ibig doon Meron sa... po, kumpleto po. Pero nung inalisan ko yun, malupit. Tira-tira yung pinapakain sa amin. Buti nga inalisan mo. Buti sa kanya. Kawalan niya, hindi mo kawalan. Okay? Opo. Sige, ma'am. Ingat po, ma'am. Yes po. Magandang hapon po, ma'am. Sir po. Sir, doon muna tayo mamiusap, ha? Hanga ako sa'yo. Napakagaling mong anak. Thank you po. At nabalitaan ko, scholar ka pala. Kaya ka pala matalino. Ayun. Ano bang kursong kinukuha mo? BSIT po. IT? Wow. Opo. Maganda yan. Pag graduate mo, mali mo, baka meron akong maitulong sa'yo. Pwede kita maipasok sa tanggapan ko or dili kayo sa mga tanggapan sa gobyerno na kung saan magagamit yung iyong kaalaman o yung talent. For the meantime, Micaela, ako'y magbibigay ng 20,000 sa'yo. Ibibigay ko to sa papa mo. Itong 20,000 sa mga pangailangan mo sa school, although alam ko scholar ka, pero Hindi ko kay Papa na lang po. hindi, ibigay ko kay Papa, pero para sa iyo to. Iabot ko kay Papa. Okay? Ang babayad na lang po namin sa hospital. Bakit ospital? Ano meron? Yung kay Papa po kasi. Hindi, meron po akong meron po akong professor note sa yung pagpano sa ko. Magkano ang utang mo po? Gratito po 32. Magkano na ibayad mo? Kasi bali 50 po ang bayad ko nito sa dalawa kong mata. Yung una ko pong paopera, ang bali naging balance ko 12.5. Tapos nung pangalawa, 5.5 lang ang naging down payment ko sa 25. So, Bali, magkano pang balance? total 32 nga po yung total eh. Kasi 12.5 at saka 25 minus 5.5 di 19 no. So, ang balance niyo po magkano? 32 po nga lahat. 20 po yan. Okay. O yan, Micaela, babayaran ko na yung balance ng papa mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan po ay 20 plus 10, 30. 1, 2. Namasahe ka papunta rito. Bigyan kita extra ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po, sir. Sir, salamat po. So, bayad ka sa utang ngayon. Opo. Ayan, Micaela, bayad na yung papa mo sa utang niya. Opo, thank you po. Oo. Magpakabait ka ha. Yung mga kapatid mo, although ikaw ang bunso, kung ano yung pwede mong mabigay na advice kasi nakita ko matalino ka, usap-usap kayo. Ang very important para sa akin is huwag niyo pabayaan yung papa niyo. Opo. Ha? Lalo pa ngayon, ito yung time na kailangan magkaisa kayo, solid kayo, no? Papa mo at mga kapatid mo, para itong papa niyo, siyempre masama ang loob at siya may dinaraanan para maging malakas at kaya niyang tumindig. Ano? Makamove on siya. Anong request mo? Wala na po, okay na po yun. Sige. Sana palagi mong huwag pabayaan yung papa mo, ha? Nandiyan ka lang sa tabi niya palagi. Salamat, Micaela. Ingat ka palagi. Thank you rin po.
natin to kaya. Kumusta naman yung pagdadrive mo ngayon? Okay naman? Okay naman, ayos na yung mata ko talaga, maayos na. Oh, sige. Sige sir ha, thank you Apo. sir. Sige.